Ang kwento ay umiikot sa mga kaganapan bago at pagkatapos ng pagbuo ng konstitusyon ng 1973 sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kwento, makikita ang mga motibasyon ni Marcos sa pagbuo ng bagong konstitusyon, ang reaksyon ng publiko, at ang epekto nito sa demokrasya at sa mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang pagpapakita ng determinasyon sa pagbibigay ng kaayusan at pag-unlad, nagdududa rin siya kung tama ba ang kanyang mga naging hakbang. Ito ang bagong simula ng ating lipunan, isang ligtas at matatag na Pilipinas. Ang konstitusyon ay isang sandata laban sa kaguluhan. Ferdinand, ang pagbuo ng bagong lipunan ay kailangan ng isang matatag na pundasyon. Ang 1935 Constitution ay hindi nangkop sa mga bagong hamon na ating kinaharap. Alam ko, Imelda, ang konstitusyon ng 1973 ang magiging sandata upang makontrol ang kaguluhan. Sa ilalim nito, hindi na tayo magiging sunod-tunuran sa mga nag-aaklas. Tama ka, mahal. Ikaw lang ang may kakayahang pangunahan ang ganitong pagbabago. Ang Constitution ng 1973 ay hindi para sa sambayan ng Pilipino, kundi para sa kapangyarihan ng ilang tao lamang. Wala itong tunay na konstitusyon mula sa mga tao. Ito ay isang pagtaksil sa demokrasya. Ngunit, Senador, paano po ninyo masasabi na hindi ito para sa kapakanan ng bayan? Sapagkat alam natin na ito ay ginawa sa ilalim ng takot at pagigipit. Ito ang pagbabalat kayo ng isang bagong lipunan, ngunit sa ilalim ng isang diktadorya. Hindi ko maintindihan, mahal. Pero ang sabi ng ibang tao ay para sa ating kaayusan. Bakit ganito ang aking pakiramdam? Parang lumala lang ang ating hirap natin. Ang sabi nila para sa ikakabuti ng bayan, pero ang mga kapitbahay natin na wala ng kabuhayan, sino ang tunay na makikinabang sa konstitusyon na ito? Tama ka. Ano ba ang kaayusan na sinasabi nila? Kung ang mismong mga tao ay hindi makapagsalita. Ito ang simula ng bagong lipunan, isang mas ligtas at mas matatag na Pilipinas. Ang konstitusyon ang ating sandata laban sa kaguluhan. Mga kababayan, sa kabila ng hamon at kaguluhan, narito ako upang tiyakin sa inyo na ang ating demokrasyon ay mananatiling matatag. Ngunit sa panahon ng panganib, kinakailangan natin ng pagkakaisa at disiplina upang protektahan ng ating bayan. Parang wala tayong magagawa. Kahit bumoto tayo o hindi, alam natin magiging resulta. Hindi ito tunay na pagboto. Isa lamang itong palabas upang magmukhang may masabi tayo. Ferdinand, ang ginawa mo ay para sa kapakanan ng bansa. Huwag kang magduda sa iyong mga desisyon. Ginagawa ko ito para sa kaayusan. Ngunit paano kung sa kagustuhan kong magkaroon ng disiplina at kapayapaan, ako mismo ang nagbigay daan sa pag-alis ng kalayaan ng mga tao. Walang sino man ang makakaunawa sa tunay na sakripisyo ng isang pinuno. Tandaan mo, ang kasaysayan huhusga sa atin at hindi ang kasalukuyan. Ang banta ng komunista ay totoo at ang kaguluhan ay lumalakas. Kailangan natin magdeklara ng batas militar upang mapanatili ang kaayusan at mailigtas ang ating bansa. Ferdinand, alam mong tama ang ginagawa mo. Tanging ikaw lang ang may lakas ng loob na pangunahan ng bayan. Tandaan mo, ang kasaysayan ng huhusga sa ating ginawa. Mga tanod at sundalo ay pumesa sa lansangan. Masusunod po, Pangulong Marcos.
Mahal, paano tayo ngayon? Batas militar na. Nakakatakot ang mga pangyayari ngayon. Baka pati tayo ay madamay. Oo nga, mahal. Kalayaan! Kalayaan! Para sa bayan, Hindi natin hahayaang nakawin ang mga karapatan. Ang konstitusyon na ginagawa nila ay walang katarungan. Hindi ito para sa bayan, kundi para sa kanila lamang. Hindi nyo kaya matahimikin ang lahat ng Pilipino! Hindi ako titigil! Hindi kami titigil! Ito ay isang pagtataksil sa bayan. Ang 1973 Constitution ay ginawa para sa Pilipino. Ito ay ginawa para sa kapangyarihan ni Marcos. Ana Maria, hindi ka magtatagumpay. Huwag kang mangarap na magbabago ang sistema. Mas malakas ang bayan sa inyo. Hindi ninyo kami matatakot habang alam namin ang tama. huwag niyong damayan ang aking mga anak. Hindi sapat ang magulang ang kahirapan. Huwag niyong isama aking mga anak bilang sundalo para sa inyong ambisyon. Ginawa ko ito para sa bansa. Ngunit paano kung hindi ito ang tamang landas? Hindi tayo matatapos sa kulungan. Hanggat makamit natin ang hustisya para sa bayan. Konstitusyon ng 1973 ay isang sandata ng kapangyarihan na binuo sa ilalim ng pangakong kaayusan. Ngunit sa likod ng bagong batas na ito, ang kalayaan ng mga Pilipino ay unti-unting nawala. Ang kasaysayan ay mananatiling saksi kung saan hahantong ang bagong lipunan na itinakda ni Ferdinand Marcos.